Boss, hindi ako pwedeng pumunta dyan. Umuusok to. Umuusok yung brake pad ko. Bro Mario, bata makaulan eh. Unasi mo kaya eh. Piba ka ni? Piba kaya brake pad ko. Paulang ka malalawaran dito. Lalagyan po natin ng tubig. Bakit? Kasi ano po. Oh, ba't umuusok? Nagluluto kaya ta ng itlog? Hindi po kasi ano po, kumakapit po yung brake po natin. Kumakapit yung? Brake. Kala ko yung kumakapit yung kapit. So, napepersa po kasi siya habang tumatakbo. So, anong gagawin natin ngayon? So, ang gagawin po natin ngayon, dito po tayo kay Clifford Operanya. Sa Dagupan. Papatingin po natin kung ano po yung pwede natin gawin. Para lumamig po naman. Dito po tayo ngayon mga kaibigan sa shop ni Operanya. Clifford Operanya Motor Shop. Lumapit kasi yan. Hay. Yun, siya po yung gagawa. So, abangan nyo po mga ka-DIY. Maya gagawin na po natin yan. Palamigin muna natin. Mga ka-DIY, overtime po tayo ngayon dito sa shop ng Operanya sa May Gayaman. Nangyari po dito sa Pajero na to, ano ba tawag doon? Boss Clifford? Preno, stuck up. Yun, naging stuck up po yung preno, umuusok, napansin namin umuusok yung mags. Yung pala dumidikit yung caliper, brake pad. Caliper. Dumidikit yung brake pad dito sa rotor. So, pag ganun mga ka-DIY, kailangan na ipatingin nyo na sa mga mekaniko nyo. Kasi mauubos tong rotor, ito. Mauubos yan, magpapamachine shop kayo. Tapos syempre, yan, uusok yan. Medyo delikado, di ba? So, ang unang gawin nyo, pag ganun na nangyari, stop over nyo lang, pagpahingay nyo, kung may tubig kayo, busan nyo, tama? Tama. Yun. Tapos syempre, pag nasa mekaniko na, so kung gusto nyo i-DIY, unang tatanggalin nyo ito. Yung mag. Yun, yung mga tournicles. 6 yung tournicles niya, yung lug nut niya. Dito. Ayan. So, tapos susunod natin tong caliper. Ito yung caliper bolt. Dito. Dalawa. Yan, dalawa yan. Dito sa kabila. Tapos, siyempre, dapat may jack kayo lagi. Dapat sa tuwing biyahe nyo, short ride or long ride man yan, dapat may jack kayo, tsaka warning device. Yan, so, re-remedyohan ni Master Clifford Operanya. Tinatanggal na po yung dalawang bolt ng caliper. Yung tournicles, ayun sana. Yes, sir. Mapapansin nyo to pagka kumakapit yung preno nyo mga ka-DIY, medyo nangangamoy-ngamoy, no? Yung palang amoy na yon, minsan yung transmission or yung brake pad. Yan. I-check natin kung dalawa lang naman ang nito sira kung sakali, di ba? Pag kumakapit, Caliper kit. caliper kit yung una or Barado yung hose. barado yung hose. Flexible hose. Flexible hose, kaya kailangan mong i-bleed, Need to replace kapag barado talaga. Pag barado talaga, you need to replace. Kailangan mong palitan yung hose, wag yung girlfriend saka boyfriend, no? So ayun mga ka-DIY, ayan, process po tayo. Mainit-init pa kasi kaya binubusan nila ng tubig. Pre, mapapaso ka. Pero hindi naman na hindi naman masyadong okay naman. Ayan. Pwede palang pabaligtad yan. Pwede pa ganun, tapos pwede rin ganyan, diba? Ayan mga ka-DIY, medyo mahaba-haba kasi yung tournicles nito. Ayun, palang diskarte niyan. Kinusundot, no? Ayun, no? Ang galing talaga nitong Master Hokage natin. Kamusta? Grasa to. Grasa ang problema. Mga kaibigan, nandito po tayo sa harap ng kalsada dito. Sa boundary ng Gayaman sa Caloocan. Bisita lang po kayo dito kung gusto niyo magpagawa. Ayan yung piston. Saan? Manipis ng tampo, no? Manipis na?
Pero pwede pa. Pwede pa? No. Sandali lang ha. Bomba. Bomba. Op. Yan, nilalabas na po yung piston mga ka-DIY. Piston ang tawag dyan, San? Yes, sir. Yun, piston. Kasi, iano ng papalitan ng grasa, no? Ano yun? Bakit marami? Ay, brake fluid yan, San? Yes, sir. Brake fluid. Dami Itim na, no? Marotakla. Ha? Marotakla. Marumi na. Bakit yung isa hindi na tatanggalin yun? Tatanggalin, tayo yung stock up. Ay, stock up yung isa. Yun mga ka-DIY, yun pala yun. Nag-stock up pala yung isang piston. Kaya ano, dalawang piston po kasi itong... kgs diba ng cabinet? So, ano bang tinatanggal pa dyan? Fittings. Yung fittings nung ano, brake fluid. Brake hose. Kasi ano yan medyo madugo to mga ka-DIY Medyo matagal-tagal din pala to. Kung medyo maliwanag, mga isang oras lang na stock up po mga kaibigan yung isang piston. Kaya yun po yung gagawin natin. Standby lang po muna kayo mga ka-DIY Kaya mga ka-DIY, importante po na pagka bumabiyahe kayo, meron kayong baon ng mga ganito trouble light. Para kung sa ganon, kung medyo wag naman sana masiraan kayo, may magagamit kayo. Kasi iba yung liwanag ng trouble light Positive at negative lang yan may terminal naman yan, may connector. Yun. Lagyan mo lang positive, negative, tas ayan. Ilaw na. Medyo mahaba-haba naman yan. Ito mo ito. May magagamit ka na. Ayun Saan ba? Naiwanan nyo yung bus grip yata. Yun meron din siyang parang hook lang kung saan ilalagay mo. Yan. Pwede mo rin pahabaan yung niyan Yung pagtatanggal lang doon sa hose, yung sa may clamp, medyo matagal. Nag-stack up po kasi mga kaibigan. Ayan. Laki ng bus grip Yun Yan. Bakit mo yan tinatanggal, Boss Clifford? Para ma-pull out yung caliper. Para ma-pull out yung caliper. So dyan mag-i-start hanggang pababa. Yes, sir. Para mababa mo yung caliper na buo. Dito, kaso masyadong maigpit. Kaya nga, pwede rin dyan pala sa baba. Kaya lang masyadong maigpit. Try mo sa baba. So ayun mga ka-DIY, instead na doon sa taas yung ipo-pull out, dito na lang sa baba. Naluwagan na pala ni Master Okage. Clifford opera niya. Pati sa taas na rin. O hindi na. Hindi na. Ayun. So dalawa pala ang pwede mong dyan madiskartihan para may baba yung buong caliper. Tanggalin yung sa taas, yung hinihigpitan ni Boss Clifford, or either sa baba. Pero sa baba talaga dapat. Diyan talaga, no? Yes, sir. Yun. Ito pala, tiyagaan lang po talaga ito. Kung hindi ka matyaga dyan, wala. So yan, pag bumiyahe kayo papuntang malalayo, kailangan i-check nyo muna to bago kayo bumiyahe, no? Kasi hindi sa lahat ng oras matatawag nyo yung mga mekaniko nyo. Ito, ngayon lang naman nangyari sa amin to Yan. Paano bang maintenance ito, Boss Report? Pwede bang ituro sa mga ka-DIY natin? Brake fluid, magpalit kayo ng brake fluid parati. Ay, magpalit lagi ng brake fluid araw-araw? Hindi naman. Akala ko araw-araw Pag-flashing kayo, ganyan. Ay, flashing. Yes, sir. Every month, ganon. Hindi naman. Every 3 months. Hindi pala basta-basta may diskarte din yan, no? Pero, anong tawag dyan sa ginagawa mo, sa tinatanggal mo, boss? tatanggalin yung lock ng hose. Yung parang ginaganyan mo? Sinsil. Sinsil? Ano yung sinisinsil mo? Yung lock, boss. Ay, yung lock hose. Yung parang clamp niya. Clamp hose pala. Yun. Sige, muna ka na doon.
Yun, no? Hindi pala din kaya ng isang tao to, no? O kaya naman, basta hindi nagmamadali, no? Ayun, pagka nasiraan kayo mga ka-DIY sa daan, ano talaga, kailangan ng mekaniko. Pero kung kaya mo naman to, pag mapapanood mo tong video, ito na lang, sundan mo. Tapos, pag nagawa mo, dalhin mo pa rin sa mekaniko para magawa na maayos. Diba? Charlie? Yes, sir. Yes, sir. Yun. Kaya dapat talaga, parang ano din yan, ang mekaniko parang doktor din yan. Kahit na wala kang sakit, kailangan preventive maintenance. Yung tinatawag natin PMS, di ba? I-check mo yung langis ng makina, brake fluid mo, transmission fluid, ganun. Radiator coolant, di ba, boss? Yes, boss. Ayun. Ayun, naibaba na po, na-pull out na po yung caliper. Ito po ang may problema, yung isang piston. Gib, ganun pala yun. Hindi pala masisira yung boss? Ganyan talaga yan? Tatakot ako, baka mabiyak ka. Ayun. Oo, kasi nag-stack ka po yung isang mga ka-DIY. Yung rubber niya. So ito po yung problema mga ka-DIY. Itong isang piston ayaw lumabas, nag-stack up. Kaya yan ang cause na kung bakit kumakabit yung brake pad doon sa rotor disc. Yung isa natanggal na natin. Ang isang cause ng problema nito pala is yung brake fluid. Kailangan magpalit ka, no? Always. Hindi naman always, yung maintenance pala. Ayun. Ayun, yan yung sinasabi ko na ano, may sariling tools talaga yan. Preno. Preno lang. Bomba o preno yan saan? Preno labat. Preno lang. Hop. Arya, tanggal. Preno. Arya. Preno. Arya. Bitaw. Preno. Arya. Okay na. Ayos, boss. Walang ano, barado yung hose. Wala na. Diyan lang, no? Yan. So kung mapapansin nyo mga ka-DIY, madilim na kasi alas 7 na po ng gabi. Emergency po kasi, kaya ano, itinawag ko dito sa mekaniko natin, sa pinsan ko, dito si Boss Clifford, operan niya dito sa May Gayaman. Wala naman siyang masyadong ginagawa ngayon kasi ano niya, day off niya, kaya lang medyo mabait kasi tayo, mabait siya pala. Nurungan niya. Ito yung ano pala tools. Yan yung pagbaklas talaga ng caliper san. Puller. Yan yung puller. Hindi yan pagbaklas talaga, pang ano siya, pang tulak. Pang tulak, hindi siya pang baklas. Pang tulak ibig sabihin lulubog. Palambutin kasi natin muna para malambot na pag ibababa. Ganun pala. Hindi. Stack up kasi pang isa. Hindi siya malambot. Ibig ko sabihin yung isa pinapatigas, ito pinapalambot. Ayun. Yun. Kuha mo, kaibigan. Yun, siyempre kaibigan. Sa kapansin ko dito sa shop ninyo, mahilig kayo sa size 10. Hindi naman. Kung mga ka-DIY, kung sa mga nakakapanood ng video na to, naalala nyo, nung nagpagawa kami dito ng ano ba yung pinagawa natin dito? Water pump at saka ano, yung valve. Ayun. Ito uli ang gagawin. Yung ginagawa ng procedure niya, huwag po kayo matakot kasi ganyan po talaga ang ano, procedure niya. Medyo kakabahan ka talaga pero alam naman ng mekaniko natin yung ginagawa niya. Huwag mo lang pong ipukpok sa ulo ng katabi mo. Ayun, binabalik na yung isa para makita natin kung ano. Tagalog mo, bakit mo ginagawa yung boss? Para matanggal yung piston. Papalambutin kasi natin yung tulak niya. Hindi kaya nang itulak ng fluid, no? Sa sobrang kapit niya. Parang makapit. Mas makapit to sa kabit. Akala ko mekaniko ka, yung pala managpanday. Tapos itutulak uli. Ganun pala yun.
Actually, yung pagpapalit lang rubber niya, yung maintenance niya, madali lang. Kaya lang stock up lang po talaga. Kaya dito po tayo nagtatagal, mga ka-DIY. Ayun, medyo lumalambot na rin, San. Yun. Kailangan ho kasi nating palambutin yan, mga ka-DIY. Huwag po kayo maglilipat ng channel. Panuorin nyo to kasi napaka-importante nito. Lalo na sa mga biyahero na mga katulad ko. Okay, hindi rin maiwasan na lalo na sa mga paakyat sa bundok, di ba? Yung mga nangangamoy yung ano nila. Akala nyo wala lang, pero yung pala kumakapit na yung ayun, no? Lumubog na, oh. Ang galing talaga nitong Master Hokage natin. So kung ayaw nyo mangyari itong ginagawa ng mekaniko natin, i-prevent ninyo. Dapat magpalit kayo ng fluid ninyo, mag-flushing kayo every 3 months o 5 months, di ba? Para na sa ganun maiwasan nyo itong mga ganito. Dahil to sa dumi, no? Marumi na yung brake fluid, tsaka walang grasa. Kailangan din palang i-grease to, insan. Yun. Ngayon, sa ginagawa nating procedure na ito, kung hindi natin magawa ng paraan, yung iba ang ginagawa nila, pinapalitan nila ng caliper kit, repair kit. Caliper repair kit ba yun, boss? Yun. Or yung flexible hose, brake hose. Yun, flexible hose ng brake hose. Pero according to our mechanic, ano po, yung flexible brake hose natin, pwede pa naman. Ayun. Malabas na. Sani, isa pa daw. Yan, kino-compare po niya mga ka-DIY. Ayan. May tamang sukat po yan ng lubog na. After natin na maitama yung lubog niya, yung tamang lubog niya, ano pang gagawin natin dito? Lalabas lang yung piston. Ilalabas yung piston. Papalabasin po natin to. Yan, magbi-bleeding po tayo ng piston. Caliper. Papalabasin po muna natin to. Para malinisan natin yung piston. Sa loob. Kasi nag-stack up po yan. Ako na. Okay na, nabuksan na. Yung naubusan po tayo ng fluid mga ka-DIY. Kasi nagbi-bleeding po tayo ng piston. Nung caliper natin, brake caliper. So lalagyan natin to ng brake fluid para sa ganun mabombahan dito sa loob. Ayan. Enggak pelolosan. Siguraduhin nyo na dot 3 din, dot 3 mga ka-DIY. Pag magbi-bleeding pala kayo, gagawa kayo ng ganito, caliper troubleshooting, brake pad. Kailangan na may pamalit po kayong brake fluid. Mga 1 litro ganun. Magpa-flashing po kasi tayo, ilalabas natin yung old fluid ng brake para na sa ganun malinis. Yun po kasi ang cause kung bakit nag-i-stack up ang piston. Maruming brake fluid at saka yung kulang ng grease. Yun yung grasa. At yung grasa na nilalagay po dyan mga ka-DIY, hindi po basta-basta grasa, dapat yung high temp na grease. Yun. Special. Siyempre, special yung sasakyan mo, kaya dapat special din. Bomba! Hop! 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 Ang swantak na ng pawin sa sakay. Para ilabas niya, ano? Yan po yung puller. Bomba! 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 Kanina ito lang yung piston. Yan po yung nangyari mga ka-DIY, oh. Hindi po niya may tulak yung isang piston. Bomba! Bomba lang, bomba. Tingnan ko doon kung ano. Sige, bomba, bomba. Yan. Paubos na yung brake fluid, ah. Meron pa, kalahati. Bomba! Pandar mo lang mo, di mo piston. Okay lang, pandarin. Gumalaw, gumalaw.
piston dyan. Wala tayo 8. Saan 8 na? Yan. Steady. Bomba! Yan, biniblade na po nila mga ka-DIY. Hop! Parang mga, makina. So ayan mga ka-DIY, ayan, sa wakas po nailabas na po natin yung piston. Ayan ang istakapan to, ayan lati. Tagalog mo boss, para sa mga... kalawang na to, ito yung pinag-istakapan niya. Yan po, yung kalawang na yan. Kahit punasan po. Yan yung nag-cause ng stock up. Yes sir. Bakit po bossing nagbubuo ng kalawang dyan? Pag minsan yung mga nailulubog-lubog ninyo hindi masyado napapawashing, hindi nahugasan ng tama. Nasa loob na kasi yung caliper, hindi na inaabot ng ng washing, pressure. Kumakalawang na po yung piston natin. Kinakain na po. Pwedeng lihain din yan. Yan po yung kalawang Actually butas na po. For replacement na po talaga to. Ito lang. For replacement kasi may butas na po yung kanyang piston. For replacement na, kailangan ng palitan. Yes, sir, may mga maliliit na butas na May maliliit na butas na, pero pwede pa magawa ng paraan. Subukan nating linisan kung mawala yung niya. Baka pwede super glue yan. Wala, pwede. For replacement na, para sa mga viewers natin, magkano kaya idea mo sa mga ganyan boss? Ganito, nasa 800, ganyan. Ayun, medyo may kamahalan pala, kaya ingatan nyo talaga, di ba? Bali, sa mga mayayaman, mura lang nila yan. Ang sasakyan po na ginagawa natin mga kaibigan, mga ka-DIY, isang Pajero 4M40 Japan 4x4. Nangyari kasi dito, nilulubog natin to sa river crossing. Mahilig po kasi tayo mag-off-road. Kaya ito yung nangyayari. Kaya dapat pala pag nilulubog mo, kinakarwas mo kaagad, no? Yun. Yan naman yung isa, mga ka-DIY. So ganito po yung good na piston. Yan yung good na piston. Wala pong butas o tiki-puriki yan, kalawang. Yun. Ito po yung isa. Yan yung isa. O baka meron ka dyan boss, baka pwedeng paano na lang. Malaki po yung difference niya sir. Yan po, may butas po yung isa. Yan po nag-i-stack up yung caliper kit natin. Kaya pala. Ito po kasi, nag-aaral po to sa University of TESDA. Tsaka siya na rin ang dito, matagal na rin gumagawa to. Yung rubber din yan, rubber boots niya. Yan yung rubber boots niya. Para hindi papasukan ng tubig. So kailangan pa palang linisan yan, no? Akala ko ang pinanglilinis dito crudo or gasolina. Tubig pala. Kalatian. Kaya pala. Walang grasa. Wala palang grasa. Gusto din pala na importante yun, kailangan may grasa po mga ka-DIY para madulas, di ba? Kaya hindi pala siya nagbabounce kasi walang grasa. Natanggal po niya yung rubber boots niya, yung boots nung piston. Kumapit po mga ka-DIY kasi walang grasa. Dapat po kasi may grasa yan eh. Imagine mo to, kung hindi natin to pinatingin, lagi kang magpapalit ng brake pad mo kasi ito pala yung may sala, di ba? So abang-abang muna mga ka-DIY at tatanggalin po muna natin to. Dapat yung good ng piston, yung ganyan, yung makinis. Yun Ito isa may tama yan boss. Pinalawang yung caliper kit niya boss, merong tama. So ang tawag dyan caliper kit? Yes boss. Yan yung sa may loob ng piston. Loob ng caliper. Loob ng caliper dito mo galing. Yes sir. Ito sa kasama ng boots niya. Kinalawang na? Kinalawang. Timubag. Naupod na. Rubber po yan? Rubber. Rubber na para may bakal? Wala, rubber lang. Rubber lang. Napasukan ng tubig, ganon? Pasukan, kinalawang. So yan yung pinapalitan. Yung pinapalitan. Pero pwede pa. Hindi na pwede, kaya maghanap tayo. Ayun. So yan po yung caliper mga ka-DIY. Ayan po yung itsura ng caliper. Kaya mga boss. Yan, pakita natin sa mga viewers natin. Ayan po mga ka-DIY. Diyan po nanggagaling yung fluid sa loob. Pagka binubomba,
lalabas po yung piston pa ganun, para nung sa ganun yung brake pad kakapit. Ngayon ang nangyari, itong isa may problema, kung may preno naman siya, kaya lang hindi bumabalik, kaya kumakapit po yung brake pad sa rotor. Ayan po yung tama ng isang, hindi po siya makinis. Diyan po ang pinag-istakapan niya. Yan, kaya lilihain natin yan, lilinisan natin. Ngayon kung hindi na mo makuha sa linis, bibili ka talaga ng bago niya, replacement na. May kamahalan. Ganyan po dapat ang walang tama. Napakakinis pa po. Mas makinis pa po sa kutis ng girlfriend mo na nang iwan sa'yo. Ganyan dapat. Ito medyo may tama na, pero gagawa ng paraan ng master mechanic natin. Yan. Okay, so standby mo na mga kadibay. Boss, ano pong procedure yung ginagawa mo? Panglinis ng piston, boss. Para saan? Bakit mo nilinisan yung piston? Para malinis, para hindi sasayad sa rubber, para hindi mag-stack up. Yan yung piston kanina na nag-stack up. Yes, sir. Yan yung parang may guhit sa gitna. Yun, tinatanggal natin. Akala ko hindi kumalso sa rubber, para hindi nasirain yung rubber. Akala ko i-grind mo. Nasa alok na kasi yung grinder. Tsaka delikado din baka mali yung bawas. Hindi naman, basta yung brush lang, mulihon. Pwede yun. Parang may corrosion na siya na part, no? May butas-butas na, no? Ito, pagka may butas-butas na, may singaw na yan, ganun. Na to. Dito nag-i-stack up yung caliper bit. For replacement na po talaga to, mga boss. So wala lang mapagbilhan ngayon ng gabi na po kasi auto supply. So ganyan yung tinatawag nilang Kage-Bunshin technique. Buti nga na-remedyohan pa sana to. Kaya dapat pala kasama pala to sa mga mini-maintain, bossing? Yes, boss. Malinis namin caliper. Hindi pa nalinisan? Palinisan ko na lang. Tanggalin muna yung isang repair kit. Tig-isa sila ng repair kit pala, no? Tag-isa yan, boss, kasi double piston. Oo, double piston. Remove natin dyan. Yung medyo matinong Ililipat mo. kit, ililipat natin sa may tamang piston. Para maluwag na ganyan talaga yan? Ito, pares yan. Maluwag talaga yan kasi only ralabalatan di ba lubak caliper. Ano yan, boss? Pakitagalog sa mga viewers. Magsisit na lang yan sa loob ng caliper. Pangasirensi po kasi kami mga ka-DIY, kaya yung usapan namin. Linisan nyo lawan ng caliper. Linisan nyo lang may caliper naman. Huwag nyo na pilitin na tanggalin yung rubber. Sabunin yung brasin nyo, yung may doon. Nalilinisan po nila mga ka-DIY. Ipaliwanag mo sa mga viewers natin, boss, kung ano yung gagawin mong procedure ngayon na diskarte mo. Bawasan po natin ng konti to kahit na sobrang nipis na, mga boss. Kasi ang iniiwasan po natin, kung caliper po kasi may tama na siya sa part na yan. So ang goal po natin, yung caliper kit kasi pag sumayad dyan na may tamang yan, mag-i-stack up po yan kasi hindi po malinis. So ang goal po natin, ibaba natin ng konting ganyan para maiwasan niya yung tama niya po na kalawang na butas-butas para hindi po siya mag-stack up. It's either kung may bago kang ganito, mas maganda para dito po siya sa taas. Correct. Para naka-advance na, no? Naka-advance na po siya, makalampasan niya na yan. Ngayon kung manipis naman na, pwede din namang hanggang dito yan. Bawasan na lang. Bawasan. Pero sa lagay natin, sobrang nipis na po ng natin, mga sir. Kaya nga. Sobrang nipis na po ng brake pad natin. Palitin na rin. Sa totoo lang, palitin na po lahat to. Kaya nga, puro replacement na lahat. Remedyohan lang natin, Huwag no? lang po yung driver, huwag niyo pong papalitan. Pugi po yun, mga sir. Yan, no? Lahat din pala nare-remedyohan, no? Yun. Hindi rin pwedeng pagbaliktarin yan? Hindi po pwede. Hindi po kasi yung papasok pagbaliktad, oh. Yung Iba po yung niya. O dapat mayroon po siya talagang right, left. Opo, sir. Front, isa ka back. Palitin. Ubos na pala yung harapan natin. So, huwag na huwag niyong kakalimutan tong spacer. Pero
Para saan yan, boss? Spacer para Spacer. po dito sa ano. Pero tatanggalin po natin siya sa sitwasyon po kasi natin. Goal po talaga nating iwasan yung ano. To. Goal po talaga nating iwasan to. Dapat may lampas mo dyan yung repair kit, yung rubber. Para hindi po masira yung ano, sir. Yan po yung goal natin. Pero pagka nakabili na ng bagong brake pad, pwede rin palit. Okay na, pwede po. Parang mas makapal pa yan, no? Almost same lang naman sila. Almost same na. Palinisan nyo lang, ma'am. Kalinisan na, ha? Anong grasang gagamitin mo dyan, Master Clifford? Multi-purpose. Multi-purpose. Yung pang malakasan na mga grasa pala, no? Ang tawag dyan, pang heavy duty. Caliper, boss. Yung caliper daw. Yun, nilinisan na rin natin yung caliper, mga ka-DIY. Kailangan na linisan kasi yan. Tubig ang palinis dyan, tsaka sabon. Para matanggal yung mga buhangin. Ano yan? Bugahan pa ng ano yan, hangin, di na. Boss. Ha? Pagbabaligtarin mo yun, di ba? Yung may tama, lalagay mo dito sa mawalang tama. Oo, sir. Hindi rin ho basta-basta pala to, ano, kaya ng mga magdi-DIY lang. Pero kung tiyagaan lang din, no? Basta sundin lang nila tong video kung saan kaya nila. Ano na rin, dagdag knowledge. Kasi dito sa HPT po, kaya po na tayo gumagawa ng mga vlog content ng ganito. HPT, sharing is caring. Kailangan una mailapat po na mabuti yung caliper kit po natin, mga ka-DIY. Para lang sa ganun, yung piston hindi po mahirapan na bumalik palabas paloob. Yun po kasi yung nag-grip doon sa piston, sabi nga ng master mechanic natin. Di ba, boss? Ford? Yun po yung kumakapit doon sa ano, piston. Yan po mga ka-DIY, binabalik na po natin yung piston. Ang unang procedures po sa pagbabalik ng piston, nilagyan po nila ng grasa para ano, medyo masikip pa. Ganyan talaga yan. Mahirap ang balik pagka yung mismong rubber nasa loob na, no? Lalo lumalaban eh. Okay na? Galing, oh. Bakit mo, anong procedure yung ginagawa mong ganyan? Pinabalik po yung piston. piston. Pinapalubog mo para mailapat natin doon sa caliper. Opo. Pero ang unang ginawa mo dyan, nilagyan mo ng grasa para lumubog. Ayun mga ka-DIY. Dapat may ganyan ka pala na special tools. Yan yung puller, di ba? So, nagpubuan mo. Kaya mo wala tama ko. Medyo mahirap yan. So pag ganyan, mas madaling ibalik to. Lahat pala yan pagka nag-ayos ka ng caliper tsaka piston, kailangan hugasan muna. Tsaka ingatan na mapunit yung mga yan, tsaka yung repair kit mismo. Mas madaling ilapat pagka nakabaklas yung rubber po niya, mga ka-DIY. Yung isa kasi kanina, yun yung may stuck up. Yan, nakalubog yung ano, caliper. So ganun mga ka-DIY, oh. Tapos na po niyang nilubog yung dalawang piston. Yan. Dapat ng mga ano. Dapat lapat yan. Tapos ito na yung procedure ng pagbabalik po natin. Yan, boss. Nalagay na yung ano. Yan yung ang tawag dyan, flexible hose. Flexible brake hose. Yan, pagka nasira po yan, Master Clifford, magkano naman yan? Nasa magkano? 450, ganyan. 250? 450 po. 450 hanggang doon sa taas? Opo, one set po yan. One set na yan.
Pero tandaan nyo pa mga ka-DIY, pagka mag-aayos kayo ng ganito, pag magre-repair kayo, kailangan na may 1 litro kayong brake fluid kasi magpa-flashing po tayo saka bleeding, di ba? Para malinisan yung mapalitan yung mga matagal ng brake fluid doon sa loob ng system. Yan, hinihigpitan na po nila. Kasi ibabalik na po natin yung caliper. Siguraduhin nyo na tama yung mga higpit nung pinagtanggal-tanggal nyo. Ganun po yung mga ka-DIY. Tapos may clamp po yan, yung lock po niya. Yung pin, di ba? Para hindi po mapaklas yung hose doon sa clamp. Yan yung pin niya. Pupukpukin lang po yan. A little bit of pukpuk. Tsaka tandaan nyo rin pala mga ka-DIY, magbaon po kayo ng maraming tools pagka nagbabiyahe po kayo. Kami, kumpleto kami ng tools. Yan. Yan, binabalik na po. Medyo seryoso yung natin ngayon. Mekaniko natin kasi siyempre baka mali may balik niya. Baka patras lagi ang takbo. So nilalagyan din pala ng grasa yan. Yung tournicles ng caliper. Hindi lang ito basta tournicles kasi ito yung nanghahawak sa caliper dito, umatras, umabante. Parang hydraulic. Parang hydraulic to. Lumulubog yan. Lumulubog. Tapos may suction to. May suction. May higop. Parang G-spot to mga kaibigan. My goodness. Mapapaili ang gusto mo yan. Yun. So ayan, medyo malapit-lapit na po tayo sa katotohanan. Boss, explain mo sa kanila, ano ba yung matagal? Yung magre-repair o yung magpapalit ng item? Mas matagal kapag puros na medyo mga kaibigan. Yun. Mas madali kapag salpak-salpakan na lang. Kaya ang payo sa atin ni Clifford Operanya, pag-ipunan nyo yung mga natin, yung mga wear and tear na tinatawag sa parts ng sasakyan. Kasi mas madali na gawin yung pagpapalit kaysa gagawin ng remedyo. Yun. Dito naman, ayun boss, ano ba yan? Hindi tatagal kapag remedyo. Yun. Parang relasyon, no? Parang relasyon. Kapag hindi ka magaling, hindi tatagal. Yun. Kaya talagang kailangan magaling ka talagang humawak ng relasyon, di ba? At saka dapat malaki. Malaki yung pagmamahal. Di ba, boss? Yun. So, yung rotor disc natin, kaibigan, Boss Clifford, okay naman. Okay naman, wala siyang tama. Wala siyang tama. Itong katabi lang natin. Ay, malakas ang tama. Malakas ang tama. Turbigan yung dalawa. Ay, bagay. Ganyan yung fluid may master. Ayun, yung brake fluid. Dagdagan natin tong master. Yung reservo. Ayan pa mga ka-DIY, dinadagdagan na po natin ng brake fluid tong yung niya, tangke niya, yung reservoir. Ano ito? Hanggang premium. Ay, Sige, premium. sige lang, punuin mo. Minimum. Sige. Hop. Kasi bibleeding pa natin yan, pa-brushing pa natin. Make sure na yung ilalagay nyong mga ka-DIY. Actually, hindi po tayo sponsored ng Prestone brake fluid. Ang lang kasi natin, ito po ang gamit natin dito. Dot 3. Dot 3 kasi dot 3 din po yung nakalagay dito. Ayun, no? Make sure na warning. Yan, dot 3. Clean filler cap before removing. Use only dot 3 or dot 4 fluid from a sealed container. So, ayan po ang gamit natin, dot 3. Pero mas maganda nga, dot 4 pa eh. Yan, binubombahan na po yung natin, pina-flashing na po. Binibleeding na po yung caliper. So, ayan mga ka-DIY, okay na po. Nag-free wheel na po yung... Ha? Yan po. Last procedure na po. Ibabalik na po natin itong mugs, mga ka-DIY. So, ayan, okay na po yan. Yung pagbabalik po ng lagnat, mga ka-DIY, paikis po yan. Hindi po yung parang dire-diretso. Para po maglapat po yan. Para hindi malo straight, di ba? Yun. Basta isang bagsak sa kamay, parang ganun. Bagsakin mo. Bagsak. Ganyan. Iba pa yung paghihigpit mamaya pag nakababa na yung gulong, mga kaibigan. Hindi kasi natin pwedeng higpitan ng paganyan eh. Kasi iikot yan eh, di ba? Yan, parang higpit lang yan na higpit kamay, tapos iba pa yung higpit ng tubo mamaya.
Minsan nga ginagamitan pa nila ng torque wrench yan. Kasi may tamang tons to, may bigat. Pag nasubrahan mo, mapuputol yung stud, di ba? Ayan mga ka-DIY, nakikita nyo po, umiikot na po yung gulong, nag-free wheel na po. Hindi po katulad kanina na wala ho talaga. Ayan, medyo ano. Naman, nagkatulog. Oo. Kanina ho, hindi po natin mapapaganyan na mag-free wheel. Wala po talaga. Kalmo may kalsuhan. Nahigpitan mo na lahat yung anim. So, ayan. Tanggalin mo na yung jack. Tanggalin mo yung jack. Baba mo na. Para mahigpitan na natin. So, yung ka-DIY, oh. Yan, oh. Oh, magaganyan. Oh, nagulat ako. Ayan, so ihigpitan na po natin. Yung ka-DIY. Iba po kasi yung higpit sa kamay, iba din yung higpit yan. Dahan. Explain mo insan, bakit na dahan-dahan lang yan? Kasi malakas na yung torque niya, mahaba na yung ano. Correct, tubo. May torque yung tubo. No, may torque yan. May dagdag torque yan kasi may extension. O may bigat. Ilang beses na ho kasi kami naputulan ng stud mga ka-DIY. Kaya yung paghihigpit yan, dahan-dahan. Shoutout pala sa mga tropa natin dyan sa mga nanonood ng video na to. Shoutout pala kay None de la Cruz, Mario Munoz, Iner Moreno, sa lahat ng BAT o Bayambang Airsoft Team sa may Bayambang. Sino pa bang iba na shoutout natin dyan? Ryan Tamundong, William Tamundong, Michael Tamundong sa mga nanonood natin ng video. Shoutout na rin natin si Manix, Manix Tamundong. Ayan. Shoutout mo si Kuya James mo. Shoutout mga taga-street. Sa mga sweet Pugaro natin dyan. Barangay Island, Dagupan sa may Pugaro. Taga Pugaro kasi to si Charlie Up. Ayun nadali mo. Dali mo bebe, so okay na to. Testing mo. Yan, tinitesting na po natin yung preno natin. Okay na? Testing mo lang. Sige. Testing po natin, road test po natin mga kaibigan, mga ka-DIY. Sige. Mga ka-DIY, testing na po natin, road test po tayo. Kasi yung dati kumakabig po sa kanan po itong yung manibela natin kasi kumakabit nga yung brake pad ng kanan natin. Pero sa ngayon, ayan, binibitawan po natin at running po tayo ng 40 km/h. Hindi na po siya lumalaban o wala na pong kabig yung manibela natin sa kanan. Kaya ho pala kumakabig sa kanan kasi kumakabit po yung brake pad kasi yung piston po ng caliper nag-stack up po. Kaya po yun ang ginawa po natin, pinagawa po natin, nag-DIY po tayo doon po sa shop ni Clifford Overanya dito sa may Dagupan. Gayaman pala sa Binmalay, boundary ng Dagupan. So road test po natin, patakbuhin po natin ng mga 60 siguro. Hindi na po hirap ngayon yung makina kasi dati po pag naggas ka po ng 500, madali hong maubos. Kahit na malapit po yung pupuntahan mo kasi po siyempre grabe po yung load para kumbaga tumatakbo ka na nakapreno. Ganun po ang literal na nangyayari dito, kaya magsaya po sa krudo. At saka yun, magsaya din po sa brake pad kasi kumakapit po yung preno nga po. Ayan so mabilis na po yung kunin. Wala akong kabig mga ka-DIY running po tayo ng 60 km/h, wala akong kabig. So ayan, lampasan na lang ho natin ng konti dyan. Yan, ang bilis na po niyang kunin. Ito. So ayan mga ka-DIY, babalik na po tayo sa shop. Natapos na po natin yung road test natin na mga 2 kilometers. So ayan, malakas na ho siya ngayon. Dito na ho tayo sa shop. Dito ba yung shop? Opo. So ayan mga ka-DIY, i-try uli natin na itaas yung yung gulong at titignan uli natin kung mag-free wheel na po siya. So ayan po, final touch. Final testing na po mga ka-DIY. Ayan, tataas na po natin uli yung gulong para sa ganun, para matry uli natin kung mag-free wheel na yung ginawa ni Master Clifford. Ayan. Sige, pataasin mo yung gulong doon sa Ayun mga ka-DIY nag-free wheel na po. So kahit matic po kasi to, kahit na nakapark pala, basta nakataas yung gulong. Rear wheel drive po kasi ito mga kaibigan, hindi po siya front wheel drive. Sa front wheel drive, maglalak po ang gulong kapag nakapark. Pero ito kasi rear wheel siya.
Sa likod yung maglalak, sa harap hindi kasi wala naman siyang axle. So pag pinagana yung 4x4, Doon siya maglalak. doon siya maglalak. So kahit nakapark pa Yan lang, kasi nagka-porpoise lang yan. Kahit nakapark, iikot talaga yan kasi sa harap yan. yun. So ano po may papayo nyo sa bakit nasisiraan sila, gano'n? PMS lang, heavy PMS parate. Huwag na huwag niyong kakalimutan ng PMS. Ano ba yung Proper PMS? maintenance lang po. Proper, ano ba yung PMS? Preventive maintenance service. Preventive Maintenance Service. PMS. PMS. Lagi nyo i-check yung mga ano natin, no? Fluid. Yan, nandiyan na. Langis, fluid, mga filter, Timing belt. timing belt, Aircon belt. timing chain, Timing chain. Yun. Mga- Timing chain to, diba? ride belt, Ride belt. Tapos yung kulan. Nandito. radiator pulat. Yun. Saka ETF po natin. PTF, kung matic po yung transmission natin. Dito sa Pajero natin, matic, siya rin po ang gumagawa. Ginawa nila yung ano, water pump kasi tumatagas na. Oh. Tsaka yung ano, valve gasket. Valve cover gasket kasi medyo tsak na. May leak na po siya. Kapag nag-pressure naman po dito, cylinder head gasket. O cylinder head gasket or itong rad cap. Hindi rin, kahit na bukas dapat yan, dapat wala siyang Bubulwak. or bubok. Bubbles. Pag meron po, yung cylinder head gasket yung tama niyan. Hmm. May tama sa cylinder head gasket. O di kaya parado yung radiator. Correct. Or stack up close yung thermostat ninyo. Importante. Bakit po pag hindi na-check yung thermostat? Kapag hindi nyo na-check, may possible time na stack up yung close, hindi po iikot or magsisirculate yung tubig ninyo. Correct. Yung water cooling system ninyo po. So tataas siya kasi hindi siya napapalitan ng Taas po malamig. yung inyong pressure kasi hindi po umiikot, magsisirculate yung tubig. Bago kasi papasok sa engine block yung tubig, pinapalamig pa dito ng fan Correct. o sa radiator pins. Opo, opo. Yun. Ayan mga ka-DIY, marami ho tayo natututunan dito sa master mechanic natin sa Clifford Operanya. Saan po yung matatagpuan yung shop nyo, boss? Dito lang po sa boundary ng Binmalit, Dagupan, tapat po ng Shell sa ongoing na construction ng Shell. Ayan. Sa'yo ba yan, boss? Hindi po, sa amo po natin, si Sir Bert Sam. Siya po ang may-ari yan. Hindi ho, si Charlie Yap po, mga ka-DIY. So yan, so yung mga malapit po dito sa boundary ng Dagupan, Binmalit, ayan, Calasiao, Lingayen, San Carlos, Basista. Dito na ho tayo. Malapit-lapit lang po. Yan, visit lang po tayo dito sa shop ng Operanya. Yan, marami silang ginagawa. Naka-standby pa. Pakita mo. Ayan. Medyo gabi na ho kasi kaya madilim. Gabi na ho talaga. Alas 9 na po ng gabi. Ayan, ayan. So ayan mga ka-DIY, tapos na po yung vlog content natin na kung saan ginawa po natin, nag-DIY po si Sir Clifford Operanya ng caliper kit. So ayun, ginawa niya, niremedyohan niya kasi wala na ho tayo mabilang, gabi na po. Yung sira po niya, nasira po yung stack up piston, niremedyohan yung piston, yun. Tapos yung caliper kit na rubber. Butas na, punit na po yung Punit na. Okay, pero niremedyohan pa po. Pero by next time, ipon-ipon na po ng konti, tapos papalitan na po natin pati yung brake pad. Yes, sir. Importante yung brake pad, yung piston, tapos lalagyan ng grease yung dalawang tornicles ng Yes, sir. malalaki. Ayun, hoping mga ka-DIY sa mga viewers natin, maraming salamat po sa inyo. At sa mga hindi pa po nag-subscribe, at kung nasa tingin nyo nakatulong tong video natin na to sa gabing ito, hit nyo yung subscribe button, mag-like kayo, share nyo to para makatulong po tayo sa ibang nagdi-DIY at saka sa ibang mekaniko na hindi pa nila masyadong alam yung ganong style o technique. Ano? Tapos, siyempre, mag-comment kayo sa mga hindi nyo po naintindihan na process at subukin po natin na may paliwanag ko sa inyo. Salamat po sa mga subscriber. Ayan, malapit na po tayo mag 1,000. Maraming salamat po sa inyo. Kasama pala natin si Charlie Yap. Siyempre, ayan. Tapos si Ana, yung videographer natin. Of course, yung mekaniko natin, master mechanic, Clifford Operanya. Ayan, boss. So, ayan, di pa tayo kumakain. Magpapakain daw si Charlie Yap. Kasi nagawa na yung ano niya, Pajero niya. Yung super salon niya na SUV. Ayun, so okay na po. Ayan. So, Ikot na po yan. Nag-refill na yan, mga ayan, kaibigan. maraming salamat po pala dito. Ayan. Gawin mo, dumating kami dito mag-alas 6 na. Natapos na, alas 7 na. Alas 9 natapos na ho namin. Actually, madali lang po talaga pagpapalit. Medyo natagalan lang po tayo kasi naremedyohan po natin. Okay? So maraming salamat po sa mga panonood nyo, sa pagsusubscribe nyo. Burn time again. Ayun.
To God all be the glory, burn time sa inyo.